Magandang araw mga Misteryo Buddies. Ako si Day. Welcome sa Quintero Stories. Sa channel na ito, sama-sama tayong susubok sa mga kwento puno ng takot at misteryo. Ang mga kwentong ito ay tiyak na magpapaangat ng ating kilig at kasabikan. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan. Simulan ang ating paglalakbay sa mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Handa na ba kayo? Let's dive in. Ang misteryo ng nawala sa Barangay San Mateo. Sa isang tahimik na barangay sa San Mateo, Rizal, mayroong isang dalagita na nagngangalang Mariel. Siya ay 16 na taong gulang, kilala sa kanyang mga kaibigan bilang masayahin at mapagbigay. Madalas siyang tumulong sa kanyang mga kapitbahay at may mahigpit na ugnayan sa kanyang pamilya. Sa araw ng kanyang pagkawala, nakataktang sumama si Mariel sa kanyang mga kaibigan para sa isang proyekto sa paaralan. Ngunit nagpasya siyang umalis na maaga upang bumili ng gatas sa isang tindahan sa kanto. Ang huling nakita sa kanya ay ang kanyang best friend na si Liza. Nagsabi siya na umalis si Mariel ng mga 2:00 ng hapon, ngunit nang lumipas ang oras at hindi siya bumalik, nag-alala si Liza. Tumawag siya sa mga magulang ni Mariel, ngunit hindi pa rin siya nagpakita. Agad na nag-organisa ang pamilya ni Mariel ng search party. Nagsimula ang mga tao sa pag-check sa mga paligid, mga kakahuyan at mga bahay-bahay sa barangay. Pero kahit anong pagsisikap, wala silang natagpuan. Sa paglipas ng mga araw, ang takot at pangamba ay unti-unting bumabalot sa buong barangay. Dahil sa pangyayaring ito, nagpasya ang mga lokal na awtoridad na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ang mga pulis ay nagtanong sa mga tao, kabilang na ang mga kapitbahay at mga kakilala ni Mariel. Sa kabila ng mga pagsisikap, wala pa ring lead na lumalabas. Ang mga tao sa barangay ay nagbigay ng iba't ibang teorya. May mga nagsabing baka siya ay naaksidente o tinangay ng ibang tao. Habang patuloy ang paghanap, isang kaibigan ni Mariel, si Ella, ang lumapit sa mga pulis. Sinabi niyang nakita niya si Mariel na may kasama na lalaki sa isang hindi kilalang sasakyan. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga investigador. Nagsimula ang mga pulis na tukuyin ang mga sasakyan sa lugar at sa paglipas ng isang linggo, nakilala nila ang isang lokal na residente na may makulit na reputasyon. Siya ay si Rico, na kilalang may mga problema sa batas at may mga alalahanin sa kanyang nakaraan. Pinuntahan ng mga pulis si Rico sa kanyang bahay. Sa kanilang pag-usisa, napagalaman nilang may mga kapatiran nito kay Mariel at na may mga pagkakataong naiwan silang magkasama. Si Rico ay naging matigas sa kanyang pahayag at hindi umamin. Gayunpaman sa kanyang mga sagot, may mga hindi pagkatugma na nagpahayag ng pagkakaroon ng koneksyon sa kaso ni Mariel. Habang ang mga pulis ay abala sa kanilang investigasyon, ang mga magulang ni Mariel ay nahulog sa pagkabigo at takot. Isang gabi sa kanilang pagdarasal, nagpasya silang mag-organisa ng isang candlelight vigil para kay Mariel. Nagsama-sama ang buong barangay, nagdasal para sa kaligtasan ng kanilang minamahal, umaasang siya ay makabalik. Ang mga tao ay nagbigay ng suporta sa kanyang pamilya, nagdala ng pagkain at inumin, at nagtulong-tulong sa paghanap. Sa mga oras na iyon, ang buong barangay ay nagkaisa sa kanilang takot at panghihinayang. Habang ang vigil ay napatuloy, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang matandang lalaki na kilala sa barangay bilang si Mang Isko. Kilala siya sa mga kwento ng kanyang kabataan at ang kanyang koneksyon sa mga espiritu. Lumapit siya sa mga magulang ni Mariel at nagbigay ng babala. May masamang nangyayari. Ang mga kaluluwa ng mga nawala ay hindi mapakali, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa lahat. Makalipas ang ilang araw, sa tulong ng mga witness, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Mariel sa isang kakahuyan malapit sa barangay. Ang resulta ng investigasyon ay nagpakita ng mga pahiwatig na siya ay naabuso at pinatay. Nagsimula ang mga pagdinig sa korte at ang pangalan ni Rico ay umakyat sa usapan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, maraming ebidensya ang lumabas laban sa kanya. Habang patuloy ang mga pagdinig, ang barangay ay unti-unting nahulog sa takot. Ang mga tao ay nag-iwas sa mga estranghero at ang mga bata ay ipinagbabawal na lumabas ng mag-isa. Ang mga magulang ay nag-alala para sa kanilang mga anak at ang takot ay nagbigay ng puwang sa di pagkakaunawaan at pagkaputol ng mga ugnayan sa barangay. Ang mga tao ay nagbigay ng mga kwento at mga haka-haka tungkol sa mga nangyayari sa paligid nila.
Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga magulang ni Mariel ay hindi nawalan ng pag-asa. Patuloy silang nagdasal at nagsagawa ng mga aktibidad para sa mga kabataan sa barangay. Nag-organisa sila ng mga seminar tungkol sa seguridad, mga pag-uusap tungkol sa mga panganib sa pakikipagkilala sa mga estranghero, at mga programa para sa kaligtasan ng mga kabataan. Nais nilang siguraduhin na hindi na maulit ang trahedyang ito. Sa huli, si Rico ay nahatulan at nahulong. Ngunit ang sakit at kalungkutan ng pagkawala ni Mariel ay mananatili sa puso ng kanyang pamilya at ng buong barangay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa lahat tungkol sa mga panganib ng pakikipagkilala sa mga estranghero at ang kahalagahan ng pagiging maingat sa mga paligid. Ang barangay nagpatuloy sa pagbuo ng mga programa para sa kaligtasan at seguridad ng kanilang komunidad upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Maging maingat sa mga tao sa paligid mo at laging ipaalam ang iyong mga galaw sa iyong pamilya at mga kaibigan. Salamat mga Misteryo Buddies sa pagsama sa akin sa kwentong ito dito sa Kwentero Stories. Anong mga bagay ang nagbigay sa inyo ng takot o kakaibang pakiramdam? Ay comment nyo lang sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang narinig, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na sumubaybay sa mga misteryo ng gabi.